What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2746 hanggang 2750. Nang dumating ang lalaki sa Aaron na may hitsura ng paghamak, mabilis na sumipa si Aaron, at nakita na ang buong lalaki ay pumailan lang sa hangin, tulad ng isang ligaw na bala, na direktang tumama sa dingding. Isang malakas na putok, tulad ng kulog sa lupa, ang umalangaw sa buong abandonadong pabrika. Iyang nakatatandang kapatid na lalaki at ang kanyang gang ng mga subordinate, direktang makita ang pagkagulo. Dahil hindi nila nakita kung paano ginawa ng Aaron ang kanyang paglipat. Para akong nakatagpo ng multo. Kahit papaano, nabugbog sila ng kung ano-ano. Nang tumingin si Kuya Yang sa lalaki, sinabi ni Aaron, huwag kang tumingin. Patay na siya. Patay. Nagulat si Kuya Yang. Paano ka madaling mamatay? Hindi naniniwala si Yang Kuya sa kasamaan at commandant sa isa pang subordinate. Pumunta ang lalaki sa dingding, hinawakan ang ilong, nagbago ang mukha, at pagkatapos ay lumingon siya at tumanggo kay Kuya Yang. Kunin ang tiyak na sagot na ito, huminga ng malamig si Yang Kuya, tumingin sa ekspresyon ni Aaron, sa wakas ay hindi nang ahas na magkaroon ng kaunting paghamak. Sino ba naman itong batang ito? Kaya niyang pumatay ng matanda sa isang suntok. Higit pa rito, malinaw na malinaw sa kanya ang pisikal na katangian ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Sino ka? Tanong ni Kuya Yang sa mahinang boses. Sa wakas ay nagsisimula ka ng pakialam kung sino ako. Ngunit wala kang karapatang malaman, sabi ni Aaron. Nakagat ni Kuya Yang ang kanyang mga ngipin, walang nang ahas na maging napakayabang sa kanyang harapan, lalo na ang isang maliit na bata. Tara, sabay na tayo. Si Yang Kuya gnashed his teeth and said that he didn't believe that the little boy in front of him is really so fierce. Siya ay pabaya ngayon, ngunit ngayon, lahat ay maaaring gawin ito ng sama-sama, at hindi niya mapagaling ang isang bata. 10 o higit pang mga tao, na napapaligiran ng isang grupo, na mapagbantay malapit sa Aaron. Dahil ang isa sa kanilang mga kasama ay namatay na, at sila ay hindi maipaliwanag na patay pa rin, walang sino man sa kanila ang nang-ahas na balewalain ito. Ngunit ano ang silbi ng lakas ng Aaron, kahit na hindi nila ito basta-basta? Sa mata ni Aaron, ang mga taong ito ay hindi kasing husay ng mga langgam. Parang naglalaro kapag nadurog sila hanggang mamatay. Si Yang ay isang matalinong tao. Kahit na sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon siyang ganap na kalamangan, ngunit upang matiyak na kung sakali, pupunta pa rin siya kay Yao Hanxing, dahil si Yao Hanxing lamang ang makakapanatili sa kanya. Anong oras ka nagsasayang? Bilisan mo. Si Yang na nakatatandang kapatid ay humihimok ng isang paraan sa kanyang ilalim ng kamay. Nang marinig ito, sa wakas ay kumilos ang mga nag-aalanggan na mga tao. Nakakatawa ang susunod na larawan. Isang grupo ng matatandang lalaki ang bumugbog sa isang bata, ngunit ang may sapat na gulang na lalaki ay patuloy na natamba. Sa kabilang banda, hindi naman nasaktan ang bata. Bukod dito, ang tagal ng buong digmaan ay napakaikli. Wala pang 1 minuto, lahat ng mga master na dinala ni Kuya Yang ay bumagsak sa lupa, at walang pagbubukod, walang tumatawag ng sakit. Ayon sa karanasan ng nakaraang tao, natatakot ako na ang iba ay dumanas ng parehong kapalaran.
Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay may isang uri ng anit na pakiramdam ng manhid, sa kanyang mga mata, ang Aaron ay parang demonyo sa pangkalahatan. How possible? How possible? Hindi makapaniwala si Yang Kuya, muntik nang mahulog sa lupa ang butil ng mata. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yao Hanxing kung gaano kalakas ang Aaron. Hindi gaanong naramdaman ni Yao Hanxing ang pagkahimatay ng kanyang bodyguard ng pamilya noon, ngunit sapat na ang eksenang ito upang patunayan kung gaano kakilakilabot ang Aaron. Naway maging basura ang mga taong dinala ni Kuya Yang. Napakaraming eksperto ang hindi kayang talunin ang Aaron. Gaano siya kalakas. Nang lumakad si Aaron patungo kay Kuya Yang, biglang inilagay ni Yang brother ang butterfly knife sa leeg ni Yao Hanxing at binyantaan si Aaron, huwag kang pumunta rito, kung hindi, mamamatay ako kasama niya. Tumawa si Han Sanchen at walang sinabi, ngunit hindi huminto ang kanyang mga hakbang. Yang Kuya Noo malamig na pawis ay tumaas bigla, magsalita lahat maging isang maliit na nauutol. Hindi siya nang ahas na patayin si Yao Hanxing, dahil alam niya na kapag namatay si Yao Hanxing, hindi na siya makakatakas. Pero itong lalaking ito, bakit hindi man lang siya nananakot? Tumigil ka. Pipigilan kita. Nanginginig ang boses ni Yang Kuya. You dare not kill him at all. Why use him to threaten me? I'll give you a chance to get out of Yanjing in one day. Otherwise, I'll find you. Sabi ng Aaron. Yang elder brother Aileng, ang ilan ay hindi nang ahas na kumpirmahin ang mga salitang naririnig ng sarili ay totoo. Seryoso ka ba? Bitawan mo ba talaga ako? Nagtatanong ng paraan si Kuya Yang. Siyempre, hindi ako joker. Sabi ni Aaron. Nakakuha ng tiyak na sagot si Yang brother, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na paniwalaan ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay nasa kamay na siya ni Aaron. Hindi niya mauari kung bakit siya pinakawalan ng Aaron. Pumatay ng 100, ito ang estilo ng trabaho ni Yang brother, kaya sa tingin niya ay gagawin din ito ng Aaron. Limited ang pasensya ko. Kung hindi ka pupunta, babalik ako. Ang Aaron ay nagpapaalala ng isang paraan. Si Yang brother ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, pinakawalan si Yao Hanxing, at tumakbo palayo. Alam niya na sa proseso, malamang na bumalik ang Aaron. Ngunit hanggang sa maubos ni Yang Ge ang abandonadong pabrika, hindi siya naabutan ng Aaron, kaya naniwala siyang totoo ang sinabi ng Aaron. Sa kotse, umuungal ang makina, nawala ang kapatid ni Yang nang walang bakas. Ang Aaron ay napunta kay Yao Hanxing, na bumagsak sa lupa. Sa orihinal, si Yao Hanxing ay may maraming reklamo at kawalang kasiyahan sa Aaron. Naisip niyang hindi siya dapat makinig sa mga salita ni Aaron at umalis ng bahay. Sinadya niyang pag-alitan si Aaron. Ngunit ngayon, pagkatapos ng nangyari kanina, walang lakas ng loob si Yao Hanxing na tanungin si Aaron, kahit na hindi siya naglakas loob na tingnan ang Aaron. Ang dominanteng young master na ito ay humanga sa Aaron's ibig sabihin. Ngayon sa kanyang paningin, si Aaron ay hindi na bata, kundi isang mamamatay tao, patay ka na ba? Tanong ni Aaron. Nang inag sandali ang walang malay na katawan ni Yao Hanxing, halatang dahil sa subconscious reaction na dulot ng takot, ayon sa dominanteng ugali mo, no wonder na late ako. Nakangiting tanong ni Aaron. Alam na alam niya ang ganitong uri ng dominanteng ugali ng ikalawang henerasyon. Sinisi nga siya ni Yao Hanxing, ngunit ngayon ay wala na siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, binalaan kita, huwag kang umalis sa aking paningin. Iyan ang halaga na binabayaran mo para sa iyong kamangmangan. Nagpatuloy si Han. Kung normal lang, may maglalakas loob na turuan si Yao Hanxing ng ganoong klaseng leksyon, talon sana si Yao Hanxing para pag-alitan siya, pero ngayon, makikinig lang siya ng tapat, kailangan kong pumunta sa ospital. Pagkaraan ng mahabang panahon sa wakas, nagsalita si Yao Hanxing, ngunit ang kanyang tono ay medyo mapagpakumbaba. Direktang nilabanan ni Aaron si Yao Hanxing sa kanyang balikat at sinabing, kung si Yao Yuhai ay maglakas loob na magrebelde, papatayin kita para sa lalaki ngayon. Ang mga salita ni Aaron ay nagpalamig sa likod ni Yao Hanxing at nagpawis sa kanya. Alam niyang hindi nagbibiro ang Aaron, kaya kapag nakita niya si Yao Yuhai, dapat niyang paalalahanan siya, kung hindi, papatayin siya ng maliit na demonyo. Matapos ipadala ni Aaron si Yao Hanxing sa ospital, tinawagan niya si Yao Yuhai. Nagising si Yao Yuhai sa isang panaginip ng heteng gabi, nalaman na si Yao Hanxing ay nasugatan at na-hospital, at nagmamaneho sa ospital.
Napakamahal niyang anak. Kailangan pang mamana ni Yao Yuhai ang ari-arian ng pamilya Yao. Ayaw niyang ma-accident si Yao Yuhai. Dumating sa ospital, tingnan si Yao Hanxing at walang seryoso, gumaan ang loob ni Yao Yuhai. Ngunit nagpahayag din siya ng kanyang kawalang kasiyahan sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng Aaron na paprotektahan niya si Yao Hanxing. Ngayon, si Yao Hanxing ay nasugatan. Aaron, nakalimutan mo na ba yung pinanggako mo sakin? Tinanong ni Yao Yuhai si Aaron. Inaasahan ng Aaron na sasabihin iyon ni Yao Yuhai, ngunit hindi siya masyadong nagpaliwanag. Sinabi niya, itanong mo sa kanya ang iyong sarili. Sumimangot si Yao Yuhai at lumingon kay Yao Hanxing. Noong nakaraan, maaaring siniraan ni Yao Hanxing ang Aaron at isinantabi ang kanyang responsibilidad, ngunit ngayon ay hindi na siya ng ahas. Matapos makita ang paraan ng Aaron, paano maglalakas loob si Yao Hanxing na suruan ang Aaron? Dad, kasalanan ko lahat. Kung hindi ako umalis ng patago, hindi sana ako naaresto, sabi ni Yao Hanxing. Dahil dito, medyo nagulat si Yao Yuhai. Mas alam niya ang ugali ng kanyang anak kaysa sa iba. Ngayon ay talagang tinutulungan ni Yao Hanxing ang Han 3,000 na magsalita. Sa kanila, dapat may nangyari. Gusto kong makausap ang anak ko. Bumalik ka muna at magpahinga ka na, sabi ni Yao Yuhai. Hindi nagsalita si Aaron, diretsyong umalis sa ward. Matapos kumpirmahin na malayo ang napuntahan ng Aaron, nagtanong si Yao Yuhai, ano ang problema? Maaari mo siyang tulungang magsalita. Dad, malayo ba talaga siya? Ayaw mo nang tingnan pa, sabi ni Yao Hanxing. Malayo. Kung may sasabihin ka, huwag kang mag-alala at sabihin mo ng buong tapang. Si Yao Yuhai ay may pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan sa kanyang puso, dahil ipinakita ni Yao Hanxing ang matinding takot sa Aaron. Sinabi ni Yao Hanxing kay Yao Yuhai ang tungkol sa nangyari sa inabando ng pabrika at sinubukan niyang sabihin kay Yao Hanxing ang bawat detalye. Matapos marinig ito, napakaseryoso ng ekspresyon ni Yao Yuhai. Yang elder brother brings all is ho, he is very clear, because he specially went to investigate, those people can all be murderous ruthless goods, and they, unexpectedly all planted in the hand of Han 3001 person. Hindi katakataka na si Yao Hanxing ay labis na natatakot sa Aaron, hindi banggitin si Yao Hanxing, kahit na si Yao Yuhai mismo ang nakakita ng ganitong uri ng larawan, natatakot ako na hindi siya mapakali. Ngunit matapos marinig na pinakawala ng Aaron si Kuya Yang, si Yao Yuhai ay labis na naguguluhan. Hindi ba't pinababayaan nito ang tigre na bumalik sa bundok? Gusto ba ni Aaron na banta ang pamilya Yao kasama ang kapatid na ito ni Yang? Dad, he made it very clear na kapag nakalimutan mong mangako sa kanya, papatayin niya ako para kay Kuya Yang. Hindi ka na makakabalik. Nagpaalala si Yao Hanxing ng paraan. Sinabi ko ang mga bagay, natural na gagawin, ngunit hinayaan niya si Yang kapatid na ito, dapat bigyan ako ng paliwanag. Ang pag-shoveling ng damo at pag-alis ng mga ugat ay pare-parehong paraan ni Yao Yuhai, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Han Sanchen. Si Yao Hanxing ay may parehong tanong sa kanyang puso, ngunit wala siyang lakas ng loob na tanungin ang Aaron. Para sa kanya na gustong malaman ang sagot, hindi niya pinipigilan si Yao Yuhai. You have a good rest in the hospital. Kapag nasiguro kung aalis na si Kuya Yang sa Yanjing, you can rest assured, sabi ni Yao Yuhai. Tumanggo si Yao Hanxing. Sa oras na ito, si Aaron, na umalis sa ospital, ay nakatagpo ng isa pang malaking problema. Saan ang bahay? Kung wala ang tambalang Han, ang Aaron ay walang tirahan sa Yanjing. Mukhang dapat na makahanap si Qinlin ng lugar para sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa oras na ito, malalim na naunawaan ng Aaron ang kawalan ng kakayahan ng isang menor de edad, at naging lubhang mahirap na magbukas ng isang silid sa isang hotel. Hindi alam, ang Aaron ay napunta sa isang pamilyar na komunidad. Nang maaninag niya kung kaninong tahanan iyon, nagulat siya. Paano ako makakapunta sa bahay ni Wu Jin? Nagulat si Aaron na kausapin ang sarili. Pagtingin sa oras, madaling araw na pala. Tila bastos na abalahin si Wu Jin sa oras na ito. Bukod dito, napakawalang galang ni Han nang umalis siya sa bahay ni Wu Jin sa umaga. Pero kailangan ko ng matutuluyan sa gabi. Walang paraan ng Aaron, naligtas ang mga mata ng seguridad ng komunidad. Nang pinindot niya ang doorbell ng bahay ni Wu Jin, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kahihiyan si Aaron.
Sino ta? Ang naiinip na boses ni Wu Zin ay umalangaw sa pintuan. 3,000 matigas na anit ay nagsabi, ako. Si Wu Zin, isang batang babae na nabubuhay mag-isa, ay tiyak na hindi madaling magbubukas ng pinto, ngunit nang makita niya ang Aaron mula sa mata ng pusa, ang lahat ng kanyang pagbabantay ay nawala, at mayroon pa rin siyang mga pagdududa. Itong maliit na lalaki, bakit siya pumunta muli sa kanyang bahay? Si Wu Zin, na nagbukas ng pinto, ay pabirong nagsabi, maliit na kapatid, walang matitirhan ngayong gabi, kaya iniisip ko ang aking kapatid na babae. Si Wu Zin, na nakasuot ng silk pajama, ay binalangkas ang kurbe ng kanyang katawan ng matindi at malinaw, ngunit hindi ito tiningnan ni Han 3,000 at sinabing, nailigtas kita. Hayaan akong manatili ng isang gabi. Okay lang ba iyon? Siyempre, walang problema. Si Wu Zin na hindi nakahanda ay nagbukas ng pinto, sa harap ng gayong bata, wala siyang masyadong pagbabantay. Han 3,000 sa pinto, isinara ni Wu Zin ang pinto, at pagkatapos ay sinabi, maliit na kapatid, hindi ka tatakbo malayo sa bahay. In a sense, umalis si Aaron sa bahay ni Han, ibig sabihin medyo takas siya. Iba lang siya sa iba, at hindi siya hahanapin ng pamilya niya. If I need to check my account, mas mabuting pumunta ako, sabi ni Aaron. Tinitigan ni Wu Zin si Aaron. Pagkatapos ng lahat, iniligtas siya ni Aaron. How can she let Aaron go to the streets, you little boy, hindi ka naman malaki at may init ng ulo. Hindi mo ba pinapayagan na may magtanong? Walang magawang sinabi ni Wu Zin, pumunta ka at magpahinga ka. Hindi na kita iistorbahin pa. Dahil doon, bumalik si Aaron sa dati niyang lugar. Naistorbo si Wu Zin ng Aaron, na inaantok pa, umupo lang sa sofa, at nagsiksikan si Aaron, kuya, hindi mo pa nasasabi sa kapatid mo kung ano ang pangalan mo? Wu Zin nagtanong, Aaron. Aaron, bihira ang pangalan na ito, ngunit mukhang maganda ang sofa at hindi komportable na makatulog. Han 3,000 katawan malinaw naman matigas, sinabi, nakatatandang kapatid na babae, ito ay labag sa batas na linlanggan ang mga menor de edad. Nang marinig ito ni Wu Zin, tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa. Kusa lang niyang tinukso si Aaron. Sa hindi inaasahan, sineseryoso ito ng Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!